Ngayon po, no, hindi ko po alam kung ngayon nyo lang ito madidinig yung message na ito. At sa akin pong pagbabasa sa pagbulay-bulay ko po sa aklat ng hukom, marami po ako natutunan. At itong mga natutunan na ito ay gusto ko pong i-share sa inyo. Ang akin lang hinihiling ang Espiritu ng katahimikan. Espiritu ng yung puso po natin ipahiram muna natin sa ating Diyos. Amen po ba doon? Amen. Praise God. At tulungan tayo naman ng Diyos na yung mensaheng ito ay maging biyaya sa atin, maging pagpapala. Purihin ang Panginoon. Ngayon po, sabi po dito sa Judges, chapter 17, verse 16, in those days, there was no king in Israel. Everyone did was right in his own eyes. Sa Tagalog, noong panahong iyon ay walang hari sa Israel. At ginagawa ng mga tao yung mga bagay na gusto niyang gawin. Yung tama sa kanyang paningin. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng recap about po dito sa mga judge ng Israel. Kung babasahin mo po yung judge, makikita mo meron pong 12 na judge ang Panginoon. Pag sinabi pong judge, hindi po to yung mga hukom. Ang tawag po sa kanila ay mga hero. Tagapagligtas ng Israel. Sila po ay mga tinawag ng Diyos para pag dumarating po yung mga kalaban at sila po ay sinisiil at sila po ay pinarurusahan at sila po ay sinasakop, naglalagay po ang Diyos ng mga judge para ipagtanggol ang Israel. Amen. So, ibig sabihin, hindi pinababayaan ng Panginoon ng kanyang bayan. So, titingnan po natin, si Othniel ay mayroong 40 years na naging judge or naging hero sa bayan ng Israel. Si Ehud naman po ay mayroong 80 years, siya po ang pinakamatagal. Si Shamgar, hindi po alam kung ilang taon po siya naging judge sa Israel. Si Deborah, ito po, babae po ito. Yung hari, pinugutan niya ng ulo. So, ibig sabihin, kahit babae ka po, gagamitin ka ng Lord bilang hero. Amen? Ay, wala ko nadinig. Okay, kahit babae ka po, gagamitin ka ng Diyos bilang hero ng kanyang sambayanan, ng kanyang bayan. Tapos sumunod, yung kilala natin si Gideon. 40 years po siyang naging judge. Si Tola naman, 23 years. Si Jair, 22 years. Si Eftan, 6 years. Si Ibsan, 7 years. Si Elon, 10 years. Si Aban, ang pinakahuli, si Samson. Alam ko naman, kilala natin si Samson. Kahit po ganyan yung nangyari kay Samson, ay ginamit pa rin siya ng Panginoon bilang hero ng kanyang bayan. In total, sabi po nila, estimated po kasi hindi nila alam kung ilang taon naging judge si Shamgar Pero total po, 300 to 250 years nagkaroon po ng tagapagtanggol ang bayang Israel. Pero wala silang king, wala silang hari, pero meron po silang tagapagtanggol. Sabi dito, estimated mula 300 to 50 years of history of Israel. Ng faithlessness of mankind, yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos, at 350 years ng katapatan ng Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Dahil po sa loob ng 350 taon na hindi tapat ang tao, ang Diyos ay naging tapat sa tao. Amen? Amen po ba doon? Sa panahon ng mga tao ay hindi tapat sa Diyos, ang Diyos ay nanatiling tapat. Kaya nga po kung hahamunin mo ang Diyos sa katapatan, higit na tapat ang Panginoon. Higit na tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung may pinagdadaanan ka po ngayon, kahit ikaw po ay tao na tinatawag na faithlessness, hindi po mananampalataya, walang pagsunod, pero ang Diyos na nanatili pa rin tapat. Ganito po nangyari sa panahon ng Israel. Ang Israel po ay nagkaroon ng disobey o nagdi-disobey po sila. Pagkatapos po noon ng Israel, dahil po ay nag-disobey sila, ang ginagawa ng Lord, yung Israel ino-oppress. Nagpapadala ang Diyos ng mga mananakop. Amen. Nagpapadala ang Diyos ng mga mananakop kasi itong bayang ito ay nagdi-disobey sa Kanya. Kahit po nagdi-disobey ang bayan ng Diyos, humihingi ng tulong kapag dumating po ang panahon ng Israel ay ino-oppress po ng mga kalaban, ang mga Israel ay humihingi ng tulong sa Diyos.
At afterwards, magpapadala ang Diyos ng mga deliverer. Amen? Ibig sabihin, kapag ikaw po pala ay humingi ng tulong sa Diyos, ang Diyos ay magpapadala ng maliligtas. Amen? Siya po ay magdadala ng deliverer sa buhay natin. Merong itatayo ang Diyos para iligtas ka sa kahirapan na meron ka ngayon. Amen? Para hindi kayo masaya. Okay, sabi dito, pagkatapos ito maganda, pagkatapos i-deliver ko ang bayang Israel, pagkatapos i-deliver, magkakaroon ng kapayapaan ng Israel. Kaso ang masakit, pag naging payapa ng buhay nila, naging maayos na yung buhay nila, mag-disobey na naman sila. Kaya nga po nagkaroon ng 12 judges ang Israel kasi paulit na pag-disobey ng Israel. Kada disobedient ng Israel, ito nangyayari. Nagkakaroon ng Israel dahil nagdi-disobey sila, nagkakaroon sila ng salita tinatawag na rebellion. So nagre-rebel sila against God. Kasi ang kasalanan po ng Israel ay idolatry and sin. Yung kasalanan tsaka yung idolatry. Pangalawa, dahil nga ayaw ng Diyos ng idolatry, ayaw ng Diyos ng kasalanan, magkakaroon ng retributions. Ibig sabihin, magpapadala ang Diyos ng suffering, magpapadala ang Diyos ng mga mananakop, magpapadala ang Diyos ng oppressor, para ang bayang ng Diyos magre-repent, hihingi ng tulong, iiyak sa Panginoon, at pag umiyak na naman sila, i-rescue na naman sila ng Lord, magpapadala na naman ang Diyos ng mga judges o ng mga heroes niya. After na naman, i-deliver na naman sila, magkakaroon ng kapayapaan. Ang Israel, magre-relapse na naman ulit. Babalik na naman sila sa rebellion. Cycle, paulit-ulit ang problema ng Israel. Hindi po ito yung Israel ngayon na pinag-uusapan natin. Ito po yung Israel ng Bible. Amen? Baka kasi i-judge natin yung Israel ngayon. Hindi. Ito yung pinag-uusapan natin, yung Israel noon at yung Israel ng Biblia. Amen? At tuloy natin. Sabi po ng Judge chapter 2, verse 19, NIV version, "But when the judge died," pagkamatay po daw ng judge, the people return, saan daw? Return to ways even more corrupt. Pagkatapos ng isang judge na nilagay ng Panginoon, ang bayang Israel magiging mas masama ulit. So pasama ng pasama, ang tawag doon, downward spiral na kasalanan ng Israel. So they're even more corrupt than those of their ancestor. Mas masama pa sa mga ninuno nila, following to other gods and serving and worshiping them. They refuse to give up their evil practices and stubborn way. Pinagpapatuloy pa rin nila yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Tinutuloy pa rin nila yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Gusto ko po sanang umpisahan yung mensahe mula doon sa pinakaunang judge. Pero nakapagtataka lang dito sa verse 17 o chapter 17 ng Judge, ang nakapagtataka doon, ang inintroduce dito, isang pamilya. Hindi po judge. Ulitin ko po. Sa chapter 1 hanggang chapter 16, inintroduce doon hanggang kay Samson. Amen. Balikan natin para maintindihan natin. Kung sa chapter 1 hanggang chapter 13 at chapter 16, inintroduce dito yung mga judges ng Panginoon, yung mga savior ng Lord. Pero dito sa chapter 17, hindi po judge ang inintroduce ng Panginoon, kundi isang pamilya. At I do believe, kaya gusto kong umpisahan itong series na ito sa chapter 17, kasi nakita ko ito talaga yung kabuuan ng chapter 1 hanggang chapter 16 ng Israel. Dito po pumasok ang problema ng Israel. Kaya po naging stubborn sila, naging problematic sila, kasi yung practices po nila hindi gusto ng Panginoon. Basahin po natin, sabi, the storyline of Judges, chapter 17, verse 1 hanggang 13, ay nahati po sa dalawa. Nung binabasa ko po, hinati po siya sa dalawa. Yung verse 1 and verse 4, idolatry ng isang ina. Hello? Idolatry ng isang nanay. O ikaw po ito. Sabi din pangalawa, and verse 5 hanggang verse 30, yung idolatry naman ng alin? Ng anak. Ngayon, ang topic po natin ngayon, ito. Ang tatlong red flags ng idolatry. Hindi natin pinapansin pero meron niyang red flags. Meron niyang warning sa buhay natin.
Number one red flags na makikita natin is the red flags number one, maling pagpapalaki ng magulang sa anak. Sino mga nanay dito? Sino mga tatay dito? Minsan nakikita sa anak o sa magulang yung magiging anak. Kung paano mo siya binibuild, paano mo siya hinuhulma, yun siya pagtapos nun. Kung ang kabataan, sorry hindi po, disclaimer po to, wala po akong ginadjust na tao. Ayoko po maging judgmental. Noong panahon natin, naranasan natin yung hirap Naranasan natin mag-sideline, naranasan natin gumawa ng ibang paraan para makapag-aral. Sa kabataan today, sorry po, huwag po magagalit. Sa kabataan today, hindi ko po sinasabing kayo, sinasabi ko to sa anak. Pag walang baon, di papasok. Amen? Kasi yung magulang natin noon, binilid tayo, tinarain tayo sa ganitong uri na sitwasyon na kahit mahirap, kailangan mong gawan ng paraan. Tumayo ka sa sarili mong paa. Sa kabataan ngayon, dahil naranasan natin bilang magulang na ayaw natin maranasan ng anak natin yung hirap, ibinigay natin ang lahat. Amen? Mali pala yun. Yun naman pati project ng anak mo, ikaw na gumagawa. Assignment ng anak mo, ikaw na nagsisearch. Paano ang bata magiging matibay, magiging maayos, magiging magaling, magiging mahusay? Paano ikaw na ang nag-aral? Aray ko. Amen? Nung araw po sa amin po, alas 5 pa lang gising na ako. Naglilinis na kami ng bahay, nagbuhugas na. Ngayon sasabihin ng anak, ng magulang, huwag mo munang gisingin yung anak mo. Kasi kailangan niya magpahinga. Kailangan niya magkaroon ng magandang kalusugan. Nung araw naman, wala naman po yun. Amen? Tama po ba doon? Palapakan nga natin ng Diyos. Yung nanay. Amen? Kaya yung bata natuto po na mahina kasi tinuruan ng magulang na maging mahina. So sino may kasalanan? Yung bata? Hindi. Ang may kasalanan yung magulang. Amen. Bakit? Hindi natin sila hinayaan na mag-suffer. Nung araw, pag field trip, kailangan natin pagtabahuan para makapag-field trip. Ngayon, gagawan ng magulang ng paraan para makapag-field trip. Amen? Para perfect, para maganda. Dapat nga pagka-recognition day, ang binibigyan ng recognition yung magulang Okay, basahin po natin para magkaintindihan po tayo. Sa kabuluran ng Ephraim, may isang nakatirang isang tao ng pangalan ay Mikas. Dito si Mika. Okay, ang pangalan ay Mikas. Minsan sinabi niya sa kanyang ina, nang nawala po ang 1,100 ninyong pilak, narinig ko pong isinumpa ninyo ang magnanakaw. O yung nagnakaw. Ako po ang kumuha. So nawalan po yung nanay ng pilak o ng silver. Sabi niya, pabihira itong nagnakaw to, sinusumpa ko itong nagnakaw na ito. Ngayon narinig ng anak, siya pala yung kumuha. Bumalik agad sa nanay. Nang nawalan ninyong pilak at narinig kong sinumpa ninyo ang magnanakaw, ako po ang kumuha. Ito po, isasauli ko na sa inyo. Pagkatanggap ng pilak, sinabi ng ina, pagpalain ka nawa, anak ko. Tama? Pagpalain ka ni Yahweh, anak ko. Pansinin mo? Kaya sabi ko, habang ginagawa ko to, may mali. Tama po ba doon? Nakikita nyo ba yung mali? Nagnakaw yung bata, gumawa ng masama yung bata sa magulang, pero sabi ng nanay, pagpalain ka ng Diyos. Tama? Ito nangyari.
baling response ng magulang sa pagkakamali ng anak. Hindi man lang ba? Hindi man lang nagkaroon ng accountability yung bata? Na mali yung ginawa mo, anak, dapat may accountability yan. Tama po ba doon? Kung binabasa ko to, sabi ko, parang may mali yata dito. Parang meron kayang hindi tama. Bakit? Hindi kasi naiintindihan ng bata na yung pagnanakaw ay masama. Tama po ba doon? Na yung pagnanakaw ay hindi tama. Pero sabi nung nanay, porket pa sinaoli na ng bata yung ninakaw, ibig sabihin, absuelto na siya. Hindi. Ang laki po eh. Alam niyo po ba, babalikan ko po para maintindihan gaano kalaki ha. Ang sabi, ang nawawala 1,100 milyong pilak. Bigyan ko lang po kayo ng phrases ha. Bigyan ko lang po kayo ng pagkakaintindi ang ibig sabihin nito. Naalala niyo po ba si Delilah? Sino nakakaalala kay Delilah? Yung kapitbahay namin. Okay, si Delilah po ay inopera ng mga Palestine. 11 Palestine ang kumausap kay Delilah. Sabi sa kanya, bibigyan ka namin ng tagi-1,000 pilak. Tama? Para lamang ipagkanuno mo si Samson. Gawin mo, 11 Palestino, ng mga leader ng Palestine, bibigyan si Delilah ng tagi-1,000 at ang total niyan ay 1,100. Tama ba? Na silver. Amen po ba? Tama po ba doon? Nakakaintindihan ba tayo? Ay 100, tagi-100 pilak. So, nagkaroon ng 1,000. Ganun po kalaki yung halaga. Pero sa nanay, sabi niya dito, ito po ay sinasauli ko na sa inyo, pagkatanggap ng pilak, sinabi ng ina, pagpalain ka ni Yahweh, anak ko. So, makikita po natin yung maling response ng magulang sa pagkakamali ng anak. Bakit? Hindi niya binigyan ng accountability. Anak, mali yung ginawa mo. Anak, hindi yan tama. Dapat meron tinatawag na pagdidisiplina. Kahit ibinalik ng bata, pero mali naman yung ginawa, dapat didisiplinahin yun. Amen po ba doon? Eh, mahal ko siya, Lord eh. Ayaw ko siya masaktan. Binalik naman niya eh, mali yun. Pangalawa, ginamit pa ang pangalan ng Diyos sa maling paraan. Ano sabi sa 10 Commandments? Do not use the name of God in vain. So ginamit mo yung salita ng Diyos, yung pangalan ng Diyos, para sa maling ginawa ng anak mo. Maling-mali talaga. Kaya minsan talaga, yung nakikita ng bata sa matatanda, nagagaya ng mga bata. Wala man lang accountability, hindi ko naman sinabi na parusahan mo, pero dapat alam ng batang mali yun. Dapat alam ng bata na hindi yun tama. Mama, nagkating po ako eh. Ay buti anak, umamin ka. Praise the Lord. Baba, kanina po meron po kung sinuntok na bata. Ay salamat, umamin ka. Praise the Lord. Pagpalain ka ng Diyos ha. Tama po ba doon? Mami, nahirapan nung kanina sa test. Kaya nangopia po ako. At least umamin, praise the Lord. Hindi man lang naituro ng nanay na mali ang mangopia, na mali ang maipag-away. Basta 100 siya. Nauuwan natin? Sana naintindihan natin. Pangalawa, sabi ng Samuel, chapter 2, 1 Samuel chapter 2, verse 12 hanggang 13 hanggang 17. May dalawang anak si Eli na parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. So malayo ito kay Mika. Si Mika, marunong siyang rumispeto. Nagnakaw man siya pero binalik. Ito naman talaga walang takot eh. Wala rin siyang galang sa regulasyon ng pagpapari. Tuwing may naghahandog, pinapupunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa ang karne. May dala silang malaking tinidor at 3 ngipin. Malaki ang pagkakasala ng ginawa nilang ito sapagkat ito'y pagdalapastangan sa handog para kay Yahweh. Verse 22.
Matanda na nun si Eli at umabot na sa kanyang kaalaman ng kasamaan ng ginagawa ng kanyang anak sa mga Israelita. Alam din niya na sinisipingan nila ang mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Kaya nga pinangaralan sila ng mga ito at ang anak ay nabalitaan ko na masama ang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit nyo ginagawa yun? Tigilan niyo yan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay nagkasala sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanya si Yahweh. Ngunit kung sino naman ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkakasala. Ngunit hindi, pansinin nyo to yung highlights. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang anak. Bakit? Sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Pinatigas na ng Diyos yung puso nila. Bakit? Kasi, tama ba? Yung toleration. I do believe may malaking pagkakasala si Eli para sa kanyang anak. Pero dito pinagsabihan naman niya. Pero dahil nga nagkasala na sa Diyos, amen, dahil nagkasala na sa Diyos, ang nangyari, Diyos na ang namamagitan. Pinapakita lang dito na kapag mayroong maling ginawa, ayaw ng Diyos. Amen. May accountability, may parusa, may hatol ng Panginoon pag may mali na ginawa. Kasi ganun niya tinutuwid ang kanyang mga anak. Sabi sa Hebrew, tinutuwid ng Diyos, pinapalo ng Panginoon yung mga tinuturing niyang anak. So dahil mahal ka ng Panginoon, kaya mayroong accountability. Kaya mayroong sanctions, mayroong palo, isang kinukuha ng pana ng cellphone. Para ano? Para hindi. Para magluto. Para maghugas. Tama? Ngayon, nakukuha po natin. Sana po naintindihan natin, no? Lahat po tayo ay nagkakasala at nagkakamali. Lahat po tayo ay nakakaramdam ng hindi tama. Naalala ko po, meron dalawang karakter sa Bible sa New Testament, si Peter at si Judas. Si Peter po ay naging servant ng Lord. Si Judas naman nagsuserve sa Lord. Ngayon, si Peter po nagkasala, tama? Tapos, si Judas din ay nagkasala. Si Peter po nagrepent sa Panginoon, pero si Judas nagremouse. Okay? Tapos, si Peter po bumalik sa Lord. After niya magrepent, bumalik siya sa Panginoon. Pero si Judas lumayo at nagpakamatay. Amen. At ito papasok. Ano ibig sabihin ng remorse? Ang remorse po ang ibig sabihin is a deep, gawning sense of guilt, of self-reapproach for the past wrong, often accompanied by sadness and regret. It signifies a conscience beating back at a person in immoral and unkind actions. Common synonyms include by contritions, penitence, and compactions and or regrets, guilt and shames, while antonyms are remorseless or apathy. Ngayon, balikan natin ang sabi sa highlights, guilt or self-reapproach. Ano nangyari kay Peter? Ano kay Judas? Si Peter nagrepent, humingi ng tawad, nagbago, bumalik sa Panginoon. Pero si Judas nagremorse, na-guilty. Na-guilty lang siya. Hindi siya bumalik sa Lord, nahiya sa kanyang ginawa. Kaya nangyari, nagkaroon siya ng self-reapproach. Tinignan niya po yung mali niya. Hindi niya po tinignan ang Diyos. Ama. Si Peter, nakita niya yung kapatawaran ng Panginoon. Dito, si Judas, hindi niya nakita yung kapatawaran ng Lord, nakita niya yung mali niyang ginawa. Kaya nangyari, hindi siya bumalik sa Panginoon. Ano nangyari? Nagpakamatay siya. Alam po natin. So napakahirap po nang hindi natin makita yung ating Diyos ay nagpapatawad. Pag hindi mo nakita ang Diyos ay nagpapatawad sa mga kasalanan, mahihirapan tayong makabalik sa Panginoon. Mahihirapan tayong manumbalik sa presensya ng Lord. Kaya po kadalasan na nangyayari, nagsuserve tayo sa Lord, we are driven by fear, not driven by doubt. Natakot,
pero walang pag-ibig. Bakit sinauli ni Mika yung pera? Sinakakalap. Kasi sinumpa. Narinig niya na isinumpa nung nanay yung nagnakaw. Narinig niya na mayroong sumpa yung nanay doon sa kumuha ng pera. Kaya natakot siya. Kaya siya bumalik, isinauli yung pera, na-guilty siya kasi natatakot siya ng alin? Na masumpa. Many Christians today, nagcha-church, nagsisimba, umaattend, nagbibigay, dahil meron silang takot. Hindi dahil mahal nila ang Diyos. Tama. Hello? Amen. Wala akong kausap. Amen. Tanungin ko po kayo, anong reasons ba't nasa church ka? You are driven by fear or driven by love? Ulitin ko po si Peter driven by love. Si Judas driven by fear. Hindi niya nakita ng Diyos ay mapagmahal. Kaya nga alala ko nung nilapitan ng Panginoon si Peter, sabi niya, Peter, mahal mo ba ako? Ilang beses tinanong ng Panginoon si Peter, di ba 3 times? Yung kanyang pag-ibig, sabi niya, Peter, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, mahal kita, pakalin mo ang aking tupa. So 3 beses niyang tinanong si Peter to secure yung love. Kaya nga dito, pinakita lang dito, kahit anong nangyari kay Peter, nagbabalik siya sa Panginoon kasi alam niyang mahal niyang Diyos. Kaya po tayo, ang challenge po ngayon ng mensaheng ito sa bawat isa sa atin, na hindi ka po nasa loob ng simbahan dahil natatakot kang masumpa, natatakot kang hindi i-bless ng Lord, natatakot ka na hindi ka pagpalain ng Lord. Kaya ka po nandito dahil mahal mo ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang buhay na Diyos. Dapat tingnan po natin na tayo ay minsan nagiging pleasing people tayo. Hindi tayo nagiging pleaser ng Panginoon. Tao na po tinitingnan natin. Kasi baka magalit si pastor, hindi ako naka-attend. Huwag ganun. Tama, huwag ganun. Dapat mahal mo si Lord. Si Lord ang pupuntahan mo. Hindi si pastor. Hindi yung kaibigan. Hindi yung kumari. Kundi si Lord ang pupuntahan mo. Nagiging people pleasers na God's pleasers ng tao ngayon. Bakit? Kasi natatakot tayo na baka hindi tayo pansinin, baka hindi tayo kausapin, baka walang blessing sa dumating. Kaya nga nakita ko yung idolatry ng nanay. Kaya sabi niya doon sa kanyang anak, God bless you, anak. Kasi natakot din siya na sumpain yung kanyang anak eh. Amen. Natakot din siya na masumpa yung kanyang anak, kaya ang ginawa niya, pinagpala na lang niya, binawi na lang niya yung sumpa. Kasi idolatry. Nakapokus din kasi yung nanay. Sorry po Nakita ko lang po hindi ko sinasabi itong, nakita ko lang talaga dito. Siyempre kung minsan yung mga nanay umaasa sa mga anak. Lalo na minsan kung yung tao o yung provider ng pamilya. Tama? Kahit may mali ng ginagawa, hindi natin masawat Bakit kasi? Siya naman nagpapakain sa atin. Siya naman nagbibigay sa kahit bisan alam nang may mali ng ginagawa yung bata o may ginagawa ng mali yung tao, hindi mo sinisip Bakit? Kasi ang iniisip mo, siya kasi ang provider ng pamilya. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Na dapat sabihin mo kung mali. Hayaan mo yung accountability, disiplinahin dahil yun yung mali. Ang magpo-provide naman ng blessing mo, palapakan mo pa ang Panginoon, ang magpo-provide naman ng blessing mo, hindi naman yung anak mo, kundi ang Diyos. Amen? Amen! Kasi perfect yun po yung gumagastos sa pamilya, siya lang ang may boses. Kaya minsan kung sigawan na lang yung magulang, ganun na lang. Kaya mga nanay, huwag kayong papayag na sinisigaw-sigawan kayo ng anak niyo. Totoo po ito hindi po ako nagbibiro. Huwag kang papayag. Lalo na kung anak mo nag-aaral pa lang, nagdadabog na, sumisigaw na, huwag kang papayag. Bakit? Wala pa nga yung nasasabi sa buhay, ganyan-ganyan na ginagawa sa iyo.
Dapat ngayon pa lamang ipakita mo sa kanya sino ang head sa pamilyang ito. Kasi minsan dahil nga may trabaho na yung anak, hayaan na lang sigawan yung magulang. Nagiging people pleasers. Kaya yung nanay, nakita ko siguro, ayaw niya na masumpa yung kanyang anak, pinawi na lang niya yung sumpa. Pero dapat hindi. Dahil may mali yung bata, dapat makita yung accountability, dapat dinidisiplina yung bata kasi may maling ginawa. Mahal mo ang anak mo, disiplinahin mo. Palapakan natin ang Diyos. Minsan ang dinidisiplina kasi ang nanay eh. Yung pang uwi ng matinong nanay. Presence lover, not blessings lover. Amen? Dapat hindi ka nakatingin lang sa blessing. Dapat nakatingin ka doon sa presensya ng Lord. Hindi porket yung bata na to ang nag-aakyat ng pera sa pamilya, na kahit may mali ng ginagawa, hindi mo na kukontrahin. Dapat kukontrahin mo kasi mali yung ginagawa niya. Sorry po, sana maintindihan niyo po yung gusto kong sabihin. Ito po'y base po sa nabasa ko lang po. Wala po akong tinutukoy na tao, ang tinutukoy ko lang po dito si Mika. Okay? Sabi dito, ano yung red flags number 2? Maling Diyos na sinasamba. Basahin natin yung verse 2. John chapter 17, 3-5. Ang pilak na ito ay hinandog ko kanino? Kay Yahweh. Upang gawing imahe para hindi mangyari sa aking anak ang sumpa. Kaya nga po ibabalik ko sa inyo. Sagot ni Mikas. Nang maibalik ni Mikas ang pilak sa kanyang ina, kinuha ito ang 200 peraso at ibinigay sa isang platero upang gawing imahe. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikas. Ang lalaking si Mikas ay may sarili ring altar. Mayroon ding iba't ibang Diyos-Diyosan at ginawa niyang pari ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. So makita mo yung kasamaan na ginagawa ng karakter ng Bible na ito. Ito yung pictures ng buong Israel. Kung ito ay isang pictures ng isang Israel, isang pamilya sa Israel, sa isang community, kung babasahin mo po yung chapter 18, yung ginawang altar ni Mikas, kinuha po ng pamilya ng Dan, yung community ng Dan. Kasi diba 12 tribes of Judah, kasama si Dan sa 12 tribes, kinuha nila yung ginawa nitong altar at dinala sa kanilang community. So ang problema, hindi na po nasa pamilya, ngayon nasa community na. Tama po ba doon? Ulitin ko po ha. So kung ito nangyayari sa isang pamilya, pwedeng mangyari sa isang community. Nakuha natin. So susunod, pag-aaralan natin yon. Sabi dito, meron daw sa sariling altar yung kanyang anak ay ginamit niya bilang pari. Tandaan niyo po, si Mikas ay hindi po pari, hindi siya bahagi ng Levita. Siya po ay isang Ephraim. Bilang Ephraim, hindi po siya binigyan ng authority ng Panginoon para maghandog, maglagay ng altar o gawain sa mga altar kasi hindi po siya Levites. Pero, nagtayo pa siya ng sarili niyang altar, ginawa niya pang pari yung kanyang anak. So, nangyari, ano bang sabi dito? The dangers of religious compromise and idolatry. Ano ba nangyari kay Mikas? Mikas' creation personal shrine and his actions reflect disregards of God's instruction concerning worship. Minsan naglalagay po tayo ng sarili nating altar. Tama? Naglalagay tayo ng altar sa bahay natin para may pakita lang natin na ito'y nakakalugod sa Panginoon, ito'y mabuti para sa Lord, pero ang nangyari hindi po. Nagkakaroon po kasi ng mixing ng religious. Babasahin natin, no? Titingnan nyo muna ito. Nakita nyo to? Ano yan? Kabaong? Noah's Ark. Okay. Pansinin nyo yung itsura. Titingnan nyo muna mabuti bago ko bigay yung insights ko. Itong Noah's Ark ay walang
makina. Wala rin yan yung na nobela. Wala rin yung paddleboard. Yung ang tagal? Sagwan. Pero secure yung nasa loob. Sino man nasa loob ng Noah's Ark, ligtas. At yung outside sa labas ng Noah's Ark, hindi na ligtas. Lahat namatay. Ngayon, bakit po na-secure yung mga nasa loob? Sige ba naman? Bago po gawin ang Noah's Ark, nagbigay ang Diyos ng instructions. Kung paano gawin, gaano kataas, gaano kalapad, gaano kalaki. May binago ba si Noah doon sa instructions? Wala. Ano yung instructions na ibinigay ng Panginoon kay Noah? Ginawa ni Noah. Walang labis, walang kulang. Tama? Lahat ng pinaliwanag ng Panginoon kay Noah, sinunod niya ng maayos. Walang labis, walang kulang. Pati mga uri ng hayop, pinasok din sa loob, walang labis, walang kulang. Nung isinarado ng Panginoon ng pinto, sabi ng Panginoon, ang sino man, anumang pinto ang isara ko, walang sino man makapagbubukas. Anumang binuksan ko, walang sino man makapagsasarado. Pansinin niyo po, kapag ang isang tao ay sumusunod sa instructions ng Lord, hindi mo dinadagdagan, hindi mo binabawasan, hindi mo dinajustify, sinusunod mo ano yung God's law, ano yung inutos ng Panginoon, you are safe and secure. Amen? At lahat ng nasa loob, palapakan natin ng Diyos, at ang lahat ng nasa loob ng Noah's Ark na yan ay ligtas. Ito pa, tingnan nyo. Tingnan nyo itong sitwasyon na to. Nakita po natin yung mga tao nasa loob ng Noah's Ark, hindi nila alam kung natapos na ang ulan. Hindi rin nila alam kung wala ng baha. Amen. Wala silang idea, pero isa lang ang meron sila, nagtitiwala sila sa Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Na kahit hindi po nila alam yung panahon, hindi nila alam yung nangyayari sa labas, pero isa lang ang pinaniniwalaan nila, iingatan sila ng Diyos. Amen? Sa palagay nyo ba, pag nagpipray po kayo, paggabi po nagpiprayer meeting kami, ito po naalala ko, Noah's Ark. Habang nagpipray po kami, naalala ko po yung arko ni Noah, walang engine room, walang manubela, walang paddleboard, pero yung mga taong nasa loob ay ligtas. So habang po tayo ay nagdadasal, hindi natin nakikita yung nangyayari sa labas. Kapag nasa loob ka ng presensya ng Panginoon, nasa loob ka sa presensya ng Lord, ang Diyos ang bahala sa iyo. Amen? Iingatan ka ng Panginoon, puproteksyonan ka ng Lord. Alam ng Lord kung kailan hihinto ang baha. Alam ng Lord kung kailan mawawala ang baha. Alam ng Lord hanggang kailan mawawala yung ulan. Alam ng Diyos ang lahat. Iasa mo sa Panginoon yung tiwala mo. Kaya nga po nung nangyaring ito, sumunod si Noah, hindi niya binawasan, hindi niya dinagdagan yung sinabi ng Lord. Kaya po nasunod po yung tama. Pero marami pong today, ginajustify po natin. Binabali natin yung salita ng Diyos kasi naniniwala tayo ng Diyos ay pag-ibig. Pero totoo, ang Diyos din natin ay nagpaparusa. Naniniwala tayong may langit, pero ayaw niyang maniwalang may impyerno. Tama ba? May nagsabi pa nga, sabi nila mga influencer, kung ang Diyos natin ay pag-ibig, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit naglagay ang Diyos ng impyerno? Sabi ng Bible po, mas maraming turo si Jesus sa impyerno kaysa sa langit. Kasi ang langit, totoo, pero mas totoo ang impyerno. Itong problema ni Mikas, his mixing of household idols with worship with the Lord's demonstrate the danger of syncretism. Hinanap ko sa dictionary ano ibig sabihin ng syncretism. Itong ibig sabihin, syncretism is the blending of different culture, philosophies,
traditions, and unified hope. Pinaghalo-halo na po. Para lang po ma-justify yung kasalanan niya po, kumukuha siya ng ibang paliwanag sa ibang religion para po mapagtakpan yung kasalanan niya. Amen. Tama po ba? Tinutwist natin yung salita ng Diyos na sinabi ng Panginoon na bawal, pero sa'yo, hindi naman bawal yan. Ang Diyos mapagmahal eh. Ang Diyos maunawain. Sabi nga ng isang, kaya huwag po kayo makikinig sa mga influencers. Tandaan niyo po, ang dapat po, ang ating pong basihan ng ating pananampalataya, hindi yung mga influencer, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Marami nagsasabi ang Diyos mapagmahal. Marami nagsasabi kapag nasasaktan sila, inaatake yung kanilang pagkatao, inaatake yung kanilang kabuhayan, inaatake yung kanilang prinsipyo. Anong sabi ng criticism? Different religion, culture, philosophy, pinaghahalo-halo para mapagtakpan yung mali. Kagaya po ni Mikas, nagtayo siya ng sarili niyang altar, naglagay pa siya ng kanyang anak para maging pare, hindi naman yun ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Nauubo natin. Hindi po siya Levita para gawin at mag-perform ng bagay na yon. Hindi niya po yung trabaho. Trabaho po ng Levites yun. Pero dahil nga gusto niya po mapagtakpan yung mga mali niyang ginawa, naglagay siya ng altar, naniniwala siya na ibibless siya ng Lord dahil meron siyang altar sa bahay niya. Amen. Ano sabi ng Bible? Ang Diyos ay Espiritu. Ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin saan? Sa Espiritu at katotohanan. Ano sabi ng Corinthians? Kaya nga mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano nangyari? Consequences of disregarding God's command. Hindi niya po pinapansin yung utos ng Lord. Yung utos ng Panginoon. Ano nangyari dito? Because actions making an ephod, installing his son as a priest, and later hiring the Levites revealed as a patterns of disregarding God's prescribed orders of worship. Meron pong isang lalaki na taga-Levita na pasyal sa lugar niya. Dahil nga yung anak niya hindi pwedeng maging pare, kinausap niya yung Levites. Sabi niya, Levites ka ba? Opo, Levites ako. Very good. Sinagot ng Lord yung prayer ko, pwede ka bang maging Levites? Pwede ka bang maging pare sa aking sa aking bahay? Ikaw na magpapari sa bahay namin. Babayaran kita ng ng pilak, lingbuan-buan para lamang may sweldo ka. So ganun niya po niya in-underestimate ang gagawin ng Lord sa buhay nila. Ang sabi dito, these actions reflect deeper problem in Israel, the rejections of God's authority. Nakalimutan nila yung otoridad ng Panginoon. Kilala niyo po ito, no? Papakilala ko sa inyo. Sino yan? Spiral yan eh. O, kapitbahay namin yan. Si Alvin Aragon. Marami pong nag-bash. Amen? Sinabi lang na po ni Alvin Aragon yung kanyang sides. Ano yung side ng Biblia? Tama, mali? Ano bang sinasabi ng Diyos ng Biblia? Ano mga nag-react? Judgmental yung tao niya. Walang pag-ibig yung tao niya. Siraulo yung tao niya. Tama, mali? Alam niyo yan eh. Maingay yan sa wall ninyo. Nakita niya, hindi. Nakita ko yan. Kinukondem siya, binabas siya, pero sinabi niya lang yung katotohanan. Anong sabi nila? You attacking. Inaatake mo kami. Sinisira mo kami. Kung yung pananampalataya, wag mo nang i-brought out. Isarili mo na lang yan. Pero sinasabi niya lang kung ano yung totoo at anong sinasabi ng Biblia. Minsan kasi ang nangyayari, ang problema ng Christians today, nagkakaroon ng syncretism. Ng alin? Nagbi-blending ng philosophy. Kasi pag hindi pabor sa'yo, gagawa ka at maghahanap ka ng verse na pabor sa'yo. Pero kung ano yung sinasabi ng Biblia na bawal, dapat bawal yun. Ano bang sabi dito? The truth is painful. Basahin natin para alam nyo lahat. The truth is painful, especially if it is not
Pag hindi pabor sa'yo, masakit ang salita ng Diyos. Amen? Nakuha po natin. Pag hindi pabor sa'yo ang isang bagay, masakit yun. Pero pag pabor sa'yo, okay yun. Amen. Ito nga, minsan sabi mo, sinong gustong pagpalain na Lord? Amen! Sinong gustong magbigay? Sorry po, okay ba gagalit? Joke lang yun. Sabi dito, minsan masakit yung katotohanan. Lalo pag hindi mo gusto. Pag hindi pabor sa'yo. Lalo pag tinatapakan na yung ego mo. Pag tinatapakan na yung decisions mo. Especially sa mga kabataan, pag pinagbabawalan ng magulang, anak, huwag ka muna magbuboy. Huwag ka muna mag-girlfriend. Nagagalit pa sila. Bakit? Kasi hindi pabor sa kanila. Amen. Ang isang bagay, pag pabor sa'yo, hindi ka masasaktan. Pero pag hindi pabor sa'yo, masakit ito para sa'yo. Kaya ang sabi ng iba, itong si Alvin na to, papansin ko eh. Itong taong ito, masyadong judgmental. Kung meron ka pananampalataya, itago mo na lang. Pero hindi. Sinabi niya lang yung katotohanan. Ang sabi doon, yung pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay pag-ibig. Tama? Mapagmahal ang Diyos. Ang Diyos ay hindi judgmental. Tama? Pero judge siya. Amen? Pero huwag niyo namang kalimutan, ang Diyos ay holy. Amen. Banal ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Minsan kasi ang tinitingnan ako ng Christians today, ang Diyos mapagmahal. Andun tayo, mahal tayo ng Diyos, pero huwag mo kalimutan yung tatlong karakter ng Panginoon. Ang Diyos mapag-ibig, ang Diyos ay nag-uusga rin, at ang Diyos din ay banal. Pag hindi yan sakto sa kabanalan ng Lord, ayaw ng Diyos yan. Magiging banal ang Diyos. Ang Diyos, ang kabanalan ng Diyos, pag hindi angkop yung kabanalan mo sa kabanalan ng Panginoon, magiging judge sa iyo. Pero kahit pinarulusahan ka ng Panginoon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang buhay na Diyos. Huwag nating i-blend. Pag sinabi ng Panginoon na bawal yan, bawal. Pastor, mahal ko eh. Marami na ako nagastos. Aray ko. Nakuha natin. Laki na napuhunan ko dyan. Without divine guidance, Israel's created their own standard of right and wrong. Pansinin nyo sa Tagalog, in-English ko lang yan. Kapag walang divine guidance, ang Israel ay gumagawa ng sarili lang tama at mali. Anong tawag doon? Moral standard. Napag-usapan natin din sa kagabi. Di ganyan napainggan, no? Ganda ng lessons. Kagabi nagli-lessons na ako sa mga bata. Yung moral standard. Ang Diyos ang naglagay ng moral standard. Okay lang po ba? Tuloy ko? Okay. Sabi sa Genesis, umpisa pa lang naglagay ng Diyos ng moral standard. Ang ahas ang pinakato sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong ito ng babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman ng Eden? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ng anumang bunga ng halaman. Huwag lamang yung bunga ng puno na nasa gitna ng iyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakanin, ni hihipuin man ng bungang ito. Kung kami raw ay kakain, nito ay mamamatay kami. Doon pa lamang mayroon ang tinatawag na moral standard. Ibig sabihin, ang Diyos naglagay ng standard. Pinakita dito ng Panginoon ano yung pwede mong kainin at ano yung bawal mong kainin. Amen po ba? Ano yung bawal at ano yung pwede nilagay na ng Lord. So sabi ng iba, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit naglagay pa siya ng bawal? Standard nga ng Diyos yun eh. Amen. Naglagay ang Diyos ng standard para malaman kung yung tao ay susunod pa sa standard ng Panginoon. Tama? Ay, mali. Wala nakinig eh. Okay. Ang tanong ko, bakit naglagay ang Diyos ng moral standard? I-correct nyo kung mali ako. Okay lang po yan. Tatanggapin ko. Pero bakit naglagay ang Lord ng moral standard? Kasi si Satan, si Lucifer, ay bahagi po ng langit.
Pero pinili pa rin ni Satan na magrebelyo sa Panginoon. Kaya nga nilagay niya yung tao sa halaman ng Eden, binigyan niya pa ng free will na para mamili ng tama at ng mali, ng mabuti at ng masama. Nung nilagay ang Diyos, naglagay ang Panginoon ng standard, ng moral standard, sabi niya, kainin mo to lahat, wag lang ito. May free will ang tao. Malaya ang tao na pagpili. So ngayon, tinutwist ni Satan yung kalayaan ng tao. Ano nangyari? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Binaloktot na po yung moral standard ng Lord. Marami pong influencers ngayon, sorry po sa mga social media. Marami pong influencers na napapanood natin sa TV. Hindi totoo. Especially kung sikat. Tinutwist nila yung salita ng Diyos para lang po mapagbigyan yung gusto nila. Para hindi po sila masalakay sa kanilang pagkatao, sa kanilang motibo. Ang ginagawa po nila, tinutwist po nila yung salita ng Diyos. Sinabi nila to, hindi ito iyan, hindi totoo yan, hindi kayong mamatay. Sinabi ng ilan. Sabi ng Panginoon, may impyerno. Sabi ng ibang influencer, hindi totoo may impyerno, walang impyerno. Ito yun. Sinabi lang niyang ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga na iyon, makakaunawa kayo. Kayo ay magiging parang Diyos. At malalaman ninyo ang mabuti at masama. Balikan natin ulit. Without divine, Israel created their own standard of right and wrong. Takwa natin. Pag walang divine guidance ng Lord, ang tao po gagawa ng sarili niyang tama at mali. Siya na masusunod sa gusto niya. Pag hindi pabor sa kanya, mali ka. Amen po ba? Pag hindi nagustuhan nila yung sinasabi ng pastor, mali si pastor. Pero pag pabor sa kanila, tama si pastor. Tama. O, tuloy natin. Sabi dito, yung tao po kasi, gusto niya maging parang Diyos. Siya na po magsisit ng tama at mali sa buhay niya. Siya na masusunod. Hindi na yung sinasabi ng Panginoon. Tama po ba? Okay. Love what God's love and hate what God's hate. Kung sinabi ng Lord na bawal yan, bawal yan. Pag sinabi ng Lord na pwede yan, pwede yan. Kaso, yung bawal sa Diyos, pwede sa iyo eh. Yung ayaw ng Diyos, gusto mo eh. Kasi pastor, ang dami ko ng gastos. Ang hirap ng bumitaw, Lord. Ibawal mo. Pangatlo. Matapos na ako. Red flags number 3. Maling pagtingin sa blessing ng Lord.